siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Simon at San Juan, San Judas, mga apostol. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipuan lahat. Pagbasa mula sa sulat Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa
kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y tinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nasasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yon tinig, ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kaniyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming taong buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kaniya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang nakapagpapagaling ng lahat.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang Lunes po ng umaga sa inyong lahat. Pinagdiriwang natin ngayon ang dalawa sa unang apostol na tinawag ni Jesus, si San Simon at si San Judas. Napakinggan natin ang mga pangalan at pagkakasunod-sunod ng 12 unang apostol. Mula sa karamihang sumusunod kay Jesus, pumili siya ng 12 mula rito. At sa ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin yung dalawa. Si Simon Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Bakit nilagyan nung Simon ang Makabayan? Para po siya ay ma-differentiate kay Simon Pedro. At si Judas na anak ni Santiago, para po siya ay ma-differentiate kay Judas Iscariote. Kasi dalawang Simon, dalawang Judas. Simon Pedro, Simon ang Makabayan o the Zealot, Judas Iscariote, at Judas the son of James. Kaya po sa kanilang dalawang alagad, nakikita natin ang pagtugon nila sa misyon na tinawag ni Jesus. Kaya tinawag na apostol, ang ibig sabihin, someone who is sent. Siya na ipinadala, emissary. So lahat ng apostol ay pinadala ni Jesus upang ipahayag ang mabuting balitang kanilang naranasan sa presensya ni Kristo. Pero bago nila yon maibalita, kailangan munang sila ang makasaksi, kailangan sila muna ang makaranas ng kapangyarihang ito na ipinakita ni Jesus. Kaya mula sa bundok at sa pagpili sa kanila, sila ay nagtungo sa patag upang ipagpatuloy ang misyong dapat nilang gagawin sa mga susunod na panahon. Ang bundok ay isang simbolo ng connection. Ang bundok ay isang simbolo ng revelation. Ang bundok ay simbolo ng pakikiugnay. Kaya sa ebanghelyong napakinggan natin, si Jesus ay umakyat sa burol, doon na nalangin ng magdamag, nangangahulugang siya ay nakiugnay sa Ama bago niya piliin ang 12. Siya ay magdamag nagdasal, marahil humingi ng inspirasyon o kaniyang itinaas ang 12 ito upang sa kaniyang pagdidesisyon tatanggapin ng tao kung sino ang kaniyang pinili. Siguro pwede nating sabihin ngayon na ang pagiging alagad ay privilege. Kasi noong una naman, hindi naman nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Kaya nga sa kaduluhan ng kanilang buhay, sila pa rin ay nagbuwis ng buhay sa ngalan ng mabuting balita. At sino ang mabuting balita? Walang iba kung hindi si Kristo, ang ating poong Nazareno. Sa pagbibigay nila ng buhay para sa Diyos, para sa guro na kanilang sinundan, kapwa sila namatay sa kaparehong petsa o araw ng kanilang buhay. Si San Simon, ayon sa kasaysayan, ay nilagari ng 2. Pinutol ng 2. Si San Judas, anak ni Santiago, ay napugutan ng ulo sa Mesopotamia at sa Persia. Ano ang kaya nating ibigay sa Diyos? Hanggang saan yung pwede nating ibigay sa Kanya? Sapagkat anuman ang kinalalagyan natin ngayon, ito ay pagtawag din sa misyon
na ibinigay ni Kristo. Ito ay pagtawag din sa pakikibahagi kung papaanong ipinakita ni Kristo ang kaniyang pag-ibig sa lahat. Ito rin ang dapat nating ipakita hanggang sa dulo ng ating buhay. Hindi kailangang mataas, malayo, o malalim ang misyong ibinigay ni Kristo. Ang misyon ni Kristo ay here and now. Ang misyong ibinigay ng Diyos ay kung ano yung ngayon na ating nararanasan. Papaano mo itinataguyod ang misyong ibinigay sa iyo ng Diyos ngayon? Sapagkat lahat tayo ay alagad na isinusugo ng Diyos kada tayo ay a-attend ng banal na misa. Kaya nga sa kaduluhan ng misa, palaging sinasabi, humayo kayo. Misyo, humayo. Pinahahayo tayo, pinalalakad tayo pagkatapos nating matutunan at marinig ang kaniyang banal na salita upang tayo naman ang kaniyang maging emisaryo. Emisaryo ni Kristo na naranasan natin ng una, ito naman ang ating ibabahagi sa iba. Paano natin dinadala sa ordinaryong sitwasyon ng ating buhay ang pagiging isang misyonero, ang pagiging isang bagong Simon, ang pagiging isang bagong Judas o Saint Jude. Dalhin natin sa ordinaryong buhay. Dalhin natin sa pang-araw-araw na buhay. Dahil ang kabanalan ay hindi isang bagay na nasa taas, kung hindi isang bagay na inaakma natin sa buhay natin ngayon. Yun po yung kabanalan. Yun po yung tunay na pagsunod sa Diyos. Sa ordinaryong bagay ng aking buhay, kaya rin nating maging banal. Kaya rin nating maging misyonero. Kaya din nating magtiis sa pangalan ni Kristo. Paano po? Magbigay tayo ng halimbawa. Kung tatay ka, magiging banal ka rin naman sa pagiging tatay. Paano? Di pagsubikapan mong makapagbigay ng mabuting buhay at halimbawa sa iyong pamilya. Huwag mong unahin ang barkada. Huwag mong unahin yung nasa labas. Unahin mo yung pamilya mo at doon magiging banal ka kung araw-araw at tama mo itong ginagawa. Kung nanay ka, kahit na ang pagtutupi o pagtiklop ng damit ay nagdadala rin sa kabanalan, kung ito ay ginagawa mo ng punong-puno 100% ng iyong puso, ng walang galit na ginagawa mong pagtutupi ng damit, ito'y tawag din sa inyo. Sa mga anak, ang pag-aaral ay tawag din sa kabanalan, na hindi ka mag-aaksaya ng oras dahil hindi naman nag-aaksaya ng oras ang iyong magulang upang ikaw ay pag-aralin. Sa mga businessman, magiging banal ka sa pagiging honest. Magiging banal ka sa pagiging totoo nang walang halong pandaraya. Hindi naman tayo nagbi-business para mandaya. Tayo ay nagbi-business para mabuhay, para tumulong sa iba sa pamamagitan ng ating mga kalakal. Maraming paraan sa ordinaryong pagkakataon ay magiging banal ang tao at tumutugon sa tawag ng Diyos. Lahat tayo tumutugon araw-araw sa tawag ng Diyos. Hindi po nakakabanal
ang pagpahid sa mga imahen. Hindi po nakapagpapabanal ang palagi nating pagsisimba. Hindi po doon natatapos. Dapat yung pagpahid mo ay nagdadala sa iyo sa tunay na relasyon sa Diyos. Yung pagdarasal mo ng rosaryo o pag-attend natin ng misa sa araw-araw, dapat ito ay nadadala mo sa iyong ordinaryong buhay. Kaya nga tayo emissaries, kaya nga tayo apostoles, dinadala natin yung pananampalatayang iyon sa katotohanan ng buhay. Kung papaanong dinala ng dalawang alagad na ito, apostol na ito ang pananampalataya nila sa kanilang buhay, hindi sila natakot kahit na ang kamatayan. Malalim ang aral na pinanggagalingan ng mga alagad dahil malalim ang Diyos sa kaniyang pag-ibig na hindi kumukupas. Kailangan natin ng bagong alagad na magdadala ng kabanalan sa ordinaryong gawain sa buhay. Ang pagtanggap na banal na komunyon ay isang kabanalan, pero dadalhin ko sa aking puso ang banal na katawang ito na ako'y patuloy na nililinis sa aking kahinaan at sa aking kasalanan, upang kung papaanong tinatanggap ko ang banal na katawan, nagiging kamukha ako, nagiging kawangis ako ng Diyos na aking tinatanggap. Nababago ako sa araw-araw ng pagsunod ko sa Diyos. Kung papaanong nabago si San Simon at San Judas sa pagsunod kay Kristo, mababago rin tayo sa ating pagsunod sa Kanya kung ang ordinaryong bagay, ordinaryong pamumuhay, ordinaryong karanasan ay bibigyan natin ng pagpapahalaga at magdadala sa atin sa kabanalan. Kahit na po siguro paliguan tayo ng isang bote ng holy water, kung hindi naman natin dinadala ang pananampalatayang iyan sa buhay, hindi tayo makahaharap sa Diyos sa oras ng kamatayan. Hindi natin kailangang pumunta sa Mesopotamia o Iraq, sa Persia o sa Iran, para lamang magbuwis ng buhay para sa Diyos. Ngayon pa lang, ibibigay na natin ang ating buhay sa ordinaryong pamumuhay na meron tayo. Mag-ingat po kayo ngayong araw, pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahang katoliko naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. At inawan tularan ang pagmamalasakit
at kababaang loob ni San Judas Tadeo, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyan lakas ang mga nawawala ng pag-asa, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinananabikan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama naming maawain sa aming pananalangin para sa iba. Nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahaing ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod pa ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na tumatawag sa atin sa araw-araw. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayoy puspos ng Espiritu na pakundangan sa kagalang-galang nagpagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas, kami naway panatilihin ng aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol, ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Simon at San Judas, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo
para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kaniya, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay may bunga ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.